Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng SMNI Nightline News 1 hour ago tungkol ito kay Senator Bong Revilla. Okay. Just in, sabi ito. Senator Bong Revilla will sue o sampan ng kaso those who spread fake news on social media following his defeat in the 2025 midterm elections, according to attorney Raymond Fortun. The lawyer also clarified that the camp of former President Rodrigo Duterte has nothing to do with this, via Troy Gomez. Okay. So, matindi. Kung ang abogado ni Senator Revilla, itong si Attorney Raymond Fortun, talagang manginginig ng kalaban. Okay. Ako, na paniwalang-paniwala ako na mananalo si Senator Revilla. Sa mga surveys, palagi siyang pasok. Wala akong matandaan ng survey na bumaba ang ranking niya sa Magic 12. Palaging pasok. Kaya, nung in-endorse siya ng Iglesia ni Cristo, sabi ko, panalo na ito. And gusto ko siyang manalo. Bakit? Dahil sa Iglesia. Sa tingin ko, lahat na in-endorse ng Iglesia, yung 8, ang kasunduan dyan is i-acquit si BP Sara. Opinion ko lang yun. Kaya, no problem sa akin na mananalo si Senator Bong Revilla. Kaya, it was a shocking moment. No, huy, talo siya. So, ang mga hindi natin ini-expect na manalo, sina Bam Aquino at sino ito? Kiko Pangilinan. Kasi nga, hindi sila pumapasok sa Magic 12. So, ayun. So, I don't know kung ano itong nag-spread ng fake news laban kay Senator Revilla pagkatapos niyang matalo. Wala akong nabasang post, wala akong video na napanood. Although may mga nakita lang akong post picture niya na parang malungkot. Yun lang. But never akong nag-content tungkol sa kanya dahil isa rin ako sa nalungkot eh. Kasi kung nanalo siya, edi isang boto pabor kay BP Sara, di ba? So mas lalong lalaki yung chances ni BP Sara manalo sa impeachment kung nanalo itong si Senator Bong Revilla. So ang tanong dito is, bakit siya natalo? Ano sa tingin nyo? Bakit siya natalo? Hindi ko rin maipaliwanag bakit siya natalo. Ang in-expect kong matalo, yan, sina Pacquiao, Abalos, Tolentino, expected na yan. Kasi bagsak sila sa Magic 12, hindi sila pumapasok. So kung bakit natalo si Senator Bong Revilla is still a question mark para sa akin. Malala ko, noong 2019, isa si Senator Bong Revilla sa ikinampanya ni then Mayor Inday Sara. Siyam yung siyam yung kandidato ni Mayor Inday Sara, hugpong ng pagbabago noong 2019 midterm election. Pasok yung siyam. Kaya nga otso diretso yung yung kandidato ng Dilawan noon. Puros talo. 3 lang ang nakalusot na considered independent. Grace Po, Lito Lapid, and sino ba yung pangatlo? Risa Hontiveros. Tama ba? Yes, Risa Hontiveros nanalo noong 2019. Hindi. Merong isa. Nakalimutan ko yung isa na Lito Lapid, I think si
Ping Lacson ba o si Tito Soto? Basta tatlong nanalo na, Nancy Binay, I'm sorry. Nancy Binay, independent candidate siya noong 2019, panalo. Grace Poe and Lito Lapid. Sila lang ang lumusot. Siyam na kandidato ni Mayor Inday Sara, panalo. Kasama dyan si Senator Revilla. Ang mga kabats niya, matandaanan ko yan, si Tolentino. Kabats niya, Tolentino, sino na ba itong? Ayan, si Bato, si Bongo. Magkakabats yan noong 2019. Tingnan nyo. Nang dahil sa si Bongo at saka si Bato naiwang loyal kay Duterte. Tingnan nyo, panalo. Si Tolentino at Bong Revilla kumabilang kampo, pumunta sa Marcos, talo. Kaya makikita mo lahat ng mga tumatalikod sa mga Duterte, medyo nagiging alanganin yung political career nila. Kaya masasabi natin na malakas pa talaga ang hatak ng mga Duterte. Lalo na, ito ang nakakatuwa, ulit-ulit kong sinasabi. Although ito na yung hinala ko nung una, kailang lumabas ang tunay na prueba itong eleksyon, yung mga sundalo at pulis na mga aktibo. Alam ko, tahimik lang sila. Hindi sila pwedeng magsalita. Kailang, alam ko, marami sa kanila ang maka-Duterte. O anong nangyari? Local absentee voting. Halos lahat yung nanalo sa local absentee voting, tauhan ng Duterte. Ang nakasingit lang doon sina Colonel Hunasan, Colonel Kerubin. Ano pa rin yun? Tauhan pa rin ng Duterte kasi in-endorse sila ni Congressman Pulong eh. So, ang nakasingit lang, Bam Aquino at saka sino rin? Bam Aquino and Colonel Busita. All others, alyansa, nako, nakakaya. Si General o Senator Ping Lacson ang pinakamatas, number 15. So, it's a silent protest among men and women in uniform. So, good luck sa mga kakasuhan ni Senator Bong Revilla. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong sa tribong. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Iya na gyud mag-atop na gyud siya. So iya na gyud ning tangtangon ang iyang atop o maka-atop na siya og bag-o. Atop na gyud ko kuan wa na gyud ulan sa akong ubuan. Nakay pa mang buta ala size para kamusta. Nagatakan ni Ogsin, nagatakan ni yung paman sa Og karon kuya ati unsa inyong maistorya bahin sa natabang sa inyo nga yero og karon maayo na gid ang inyong atop o. Bag-o na gyud. Unsa salamat sa Ginoo, salamat sa sponsor og sa nagvideo. Nagtabang ani. Dili na gid mi maulanan. Makapadayon ang iyang tabang. O salamat sa Ginoo nga di na gid mi mauranan. Kay bag-o na gid ang among sin. Salamat sa kani nga nagatag napas ang pagkinamay. Og dagan Dugang pa panalangin dagan pa yang matabangan nga naging kinahanglan.
dagan matabang magkinahanglan matabangan niya. Diri sa amo. Salamat kaayo. Oo. Tres na may kabalay ang natabangan o daghan na gibli. Pasalamat mi sa Ginoo ana. Dagan kay na nagtabang sa amo. Salamat mi sa Ginoo bisan pa sa tabang ani. Salamat. Salamat, God bless. God bless. Tabang ani. Oo. Salamat kaayo.